dito sa Lungga. Ang pagbubukas po ng gusto ng ating mahal na senador sa paaralang Rizal High School ay magsisilbing inspirasyon hindi lamang sa mga estudyante ng Rizal High School kundi sa buong Pasig, sapagkat hindi natin maikakaila na ang mga Pasigueño ay talagang magagaling at hindi rin natin alam sa hinaharap na mga panahon na hindi lang isang senador ang manggagaling sa siyudad ng Pasig. So hindi natin alam yan. Kaya sa pamilya po ng ating minamahal na former Senator Jovito Salonga, kami po taus-pusong nagbibigay galang, respeto at pagsaludo po sa buong pamilya po ninyo dahil naging bahagi po kayo. Sabi nga yung karangalan na meron ang magaling na senador, ayun po ay palaging bitbit din ng aming mahal na paaralan at lagi pong ipagmamalaki at isisigaw na si Senador Jovito Salonga ay graduate po ng mataas na paaralang Rizal High School sa siyudad ng Pasig. So welcome po sa ating lahat at magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ngayong umaga ay pakinggan po natin ang maikling talambuhay ni Jovito Salonga. Narito po ang chairperson ng Komite ng Pangkultura at Turismo ng Lungsod Pasig, kagalang-galang Konsehala Angelo De Leon. Marami pong salamat. Magandang umaga po sa atin. Kay Mayor Vico Soto, kay Vice Mayor Dodo Jaworski, kay Congressman Roman Romulo, of course kay Consi Simon Tantoco, sa pamilya ni Jovito Salonga, sa lahat ng mga bisita natin dito. Maraming salamat sa pagdalo nyo na itong araw na ito. Sabi nga, maikling biography. Napakahirap gawin ng maikling biography. Buti na lang magpapasalamat ako kay Mighty Magulang, kung kilala niyo siya. Siya ay very famous sa TikTok, kaya halos lahat ng sasabihin ko ngayon ay galing sa kanya dahil sa napakaganda niyang pagkakabigay ng biography kay Jovito Salonga. June 22, 1920, 105 taon nang nakakalipas ng isilang si Jovito. Lumaki sa simpleng pamilya dito sa Pasig at ang amang si Esteban Salonga ay isang Presbyterian pastor. Ang ina naman ay si Bernardita Reyes na isang market vendor. Siya ang pinakabata sa 5 magkakapatid. Sa edad ng 21 nung panahon ng Hapon, siya ay naaresto, nakulong at nahatulan ng 15 years of hard labor. Bago dumating ang ika-23 kaarawan niya, siya ay nabigyan ng pardon sa pamamagitan ng pagbunot ng pangalan niya sa isang prisoner lottery. Sigurado akong answered prayer yon ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng kahirapan bilang isang working student, ay nagsikap siya sa pag-aaral at nagtapos ng abogasya sa UP at nakapag-top ng bar noong 1944. Nakakuha ng master's degree sa Harvard at doctorate sa Yale. Sa isang barko papunta sa Amerika, nakilala niya ang kanyang magiging asawa na si Linda Buesego noong 1947. Si Lydia was a former editor-in-chief of UP's Philippine Collegian at kinasal sila sa Cambridge, Massachusetts, at noong Valentine's Day ng 1948 ay kinasal sila. Nagkaroon din ng 5 anak. Marami siyang isinulat na libro at naging dean din siya ng FAU Institute of Law. Noong 1960, siya ay pumasok sa politika. Nanalo bilang isang kongresista at naging senador noong 1965. Siya ang nakakuha ng pinakamataas na boto noong panahon na yon. Kalaunan, tinawag siyang the nation's great fiscalizer. Lumaban para sa isang gobyernong tapat sa tao at hindi sa posisyon. Isa siya sa maraming tao na nasaktan sa Plaza Miranda bombing. Nagtamo ng mga sugat na habang buhay na niyang dinala. Gayunpaman,
Siya din ang nakakuha ng pinakamataas na boto noon nung siya ay muling tumakbo bilang isang senador. Pagkatapos ng martial law, siya ay naging pro bono lawyer para sa mga political detainees. 1981, umalis at nag-self-exile sa Amerika. Pero noong 1985, bumalik ulit sa Pilipinas para harapin ang mga kaso niya na sa kabutihang palad ay na-dismiss naman ng Supreme Court. 1986, si Ka Jovito Salonga, siya ang unang-unang chairperson ng Philippine Commission on Good Governance at inumpisahan ang laban para sa korupsyon. Pagtapos ng isang taon, siya ay muling tumakbo bilang senador at naging Senate President. 1992, tumakbo bilang presidente ngunit hindi pinalad. Sa ganitong pagkakataon, ang sarap isipin ng mga what if siya ang naging presidente natin. Ilan sa kanyang mga makabuluhang batas ay ang Senate Scholarship Law, Magna Carta for Public School Teachers, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Isa rin siya sa mga nagsulong ng batas laban sa plunder na hanggang ngayon ay pundasyon ng ating laban sa katiwalian. Bago magretiro si Ka Jovito Salonga, siya rin ang instrumental sa pag-establish ng Bantayog ng Mga Bayani Foundation. 2016, si Ka Jovito ay namatay dahil sa cardiac arrest. Inilibing katabi ng kanyang asawa sa Pasig Public Cemetery dito sa kanyang bayan, mahal na bayan na Pasig City. Bilang may akdaho ng Pasig City Ordinance No. 30, Series of 2023, na nagdedeklara na ang Hulyo 22 bilang Ka Jovito Salonga Day, buong puso po akong sinusuportahan at nagpapasalamat sa pagpupugay na ito. Dahil ang kwento ni Ka Jovito ay kwento nating mga Pasigueño. Lumalaban, nagsusumikap at naninindigan para sa tama at mabuting paggogobyerno. Ka Jovito once said, "There is no higher law in government than honesty." Naway maging gabay ito sa atin bilang mamamayan at lingkod bayan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpunta dito at pagdiriwang ng kanyang buhay. Naway ang alaala ni Ka Jovito Salonga ay manatiling inspirasyon at ilaw nating mga Pasigueño, nating mga Pilipino. Mabuhay po ang mga Pasigueño, mabuhay ang Lungsod Pasig, mabuhay ang alaala ni Ka Jovito Salonga, and God bless us all po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Konsehala Angelo De Leon. At kasama rin po natin ngayong umaga ang isa sa mga may akda ng ordinansa, si kagalang-galang Konsehal Volta de los Santos. And of course, si Barangay Captain ng Kanyogan, Barangay Captain Petri. Ngayong umaga po ay dadako na po tayo sa pagtatanggal ng tabing sa busto ni Ka Jovito. Inaaniyahan po namin si Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, Mayor Vico Soto, at ang pamilya ni Ka Jovito Salonga, kasama rin po ang dalawang konsehal na may akda ng ordinansa, City Councilor Angelo De Leon at City Councilor Volta de los Santos. Kasama rin po ang ating City Councilor Simon Tantoco. At the count of 3, 1, 2, 3. Mabuhay si Ka Jovito Salonga. Maari na po tayo muling magsiupo. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, si Ka Jovito Salonga ay may mga
paboritong awitin katulad ng Mutya ng Pasig ni Nicanor Abelardo at Gaano Ko Ikaw Kamahal ni Levi Celerio. Narito po ang Pasig City Symphonic Band upang tugtugin ang mga natatanging awitin. Magandang araw sa ika-150 kaarawan ng dating senador na si Vito Salonga ay isinasagawa ang isang seremonya ng pag-alaala sa kanya. At bilang paggunita sa dating senador, opisyal na inilulunsad ngayong araw ang isang half-size bust o iskultura sa isang maikling seremonya gaya nga ng ating binanggit at pinakita na kanina ang pag-unveil sa naturang iskultura. Karaniwan itong iginagawa upang parangalan itong paggunita sa natatanging personalidad at pagsisilbing permanenteng alaala sa kanilang naiambag dito sa lipunan, gaya nga ng dating senador na isang Pasigueño. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan, mga kapamilya ng dating senador. At ilang mga mula sa Rizal High School kung saan nag-aral si Salonga. Ang naging unveiling ceremony kanina bilang pagbubuhay sa isang dakilang Pasigueño tulad ng aking nabanggit. Si Salonga ay dating estudyante ng Rizal High School at kinilala bilang isa sa mga haligi ng demokrasya sa bansa. Kanina nagbigay na ng pahayag ang konsehala ng District 2 na si Angelo De Leon at si kanyang talumpati. Binigyan din niya ang integridad, prinsipyo at makabayang paglilingkod ni Salonga. Nagkaroon siya ng pagkakataon upang basahin at banggitin ang maikling biography ng dating senadora. Ang gusto ni Salonga ay makita dito sa harapan ng Salonga Building ng Rizal High School. Ito ay magsisilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na mga leader at mga mag-aaral ng paaralang pinagmulan ng dating senador.
Maliban kay Konsehala Angelo De Leon, nandito si Mayor Vico Soto, ganoon din si Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodo Jaworski, at ang mga konsehal mula sa District 1 na si Simon Romulo Tantoco at Volta de los Santos. Nandito din ang barangay chairman ng Kanyogan kung saan matatagpuan ang Rizal High School. Narito si Chairman Patrick Cortez. Maraming salamat, Pasig City Symphonic Band. Sa pagkakataon pong ito ay ating pong pakinggan ang mensahe mula sa pamilya ni Jovito Salonga. Narito po ang isa sa mga apo na si Mr. Christian Salonga. Good morning, everyone. My name is Christian and I am representing our family today. On behalf of the family, we acknowledge and thank the local government of Pasig, namely Congressman Roman Romulo, Mayor Vico Soto, Vice Mayor Robert Jaworski Jr., Councilor Angelo De Leon Rivera, and other members of the City Council for recognizing and appreciating the service and sacrifice our grandfather gave. His legacy continues by remembering, celebrating, and commemorating him. We are very grateful to the Rizal High School led by Ginoong Richard T. Santos, as well as the school administration, faculty, and staff that tends to and takes care of the future of our country. We are also grateful for the continued honor given to our grandfather. A man can live forever when he and his legacy is remembered. The city government of Pasig and Rizal High School has kept his memory alive with this sculpture in his alma mater.
Jovito R. Salonga is often remembered as one of the country's bar top-notchers, sharing the top spot with Pepe Jokno in 1944, his master's degree in Harvard and doctorate in Yale. But in grade school and high school, he considered himself average. Not many know this, but it's not a secret. We don't talk about degrees and accomplishments in our family. He was proud of us whether we graduated with honors or not. He was more curious about what we were up to, asked how things are going, and what our plans were. We have never felt any pressure to follow in any of his academic footsteps. I mention this because years after his death, I read a speech he wrote about the educated man. Here is an excerpt from a speech he gave at the 63rd Founders Day convocation in Silliman University. It goes, "What then is the educated man? Is he the man who has read a lot? Partly yes, because his reading is serious and discriminate and uplifting. Is he the man who remembers many facts and events? Partly yes, because the training of memory is a wholesome discipline that requires effort and application. But there is one thing we should always remember, and it is this, that far more important than the making of a living is a living of life. A good life, a meaningful life, an abundant life. The educated man lives this kind of life because he has opened the windows of his mind of great thoughts and ennobling ideas. Because he is not imprisoned by the printed page, but chooses to make a relentless, rigorous analysis and evaluation of everything he reads. Because he is less interested in the accumulation of degrees than in the stimulation of his mind and the cultivation of a generous spirit. Because his interest is less in knowing who is right, but more importantly, in discerning what is right and defending it with all the resources at his command. Because he has a healthy sense of values, a breadth of outlook, and the depth of compassion, which his purposeful education generates. And because he lives a life of relevance to the world in which we live, a sharing in the problems of his time and doing whatever he can with intelligence and fairness and understanding. He started out as an average student within these walls, accomplished academic feats few have done, and shared his life with our country. I think his legacy is how he used his education for the betterment of the Filipino people. He fought for what he thought was right, armed with the knowledge he gained, but most importantly, he lived by his values, his compassion, his fairness, and his generosity. He lived his life not to make a living, but to live a good, meaningful, and abundant life. May this statue serve as a reminder for all who pass here that education is an important part of life, but how we use it is what matters the most. Thank you very much and good morning. Maraming salamat po, Mr. Christian Salonga, at sa buong pamilya po ni Jovito Salonga. Pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sir Christian, thank you very much for giving us insights into the thoughts of your grandfather. To the family of the Salongas, especially po yung mga anak na kasama po natin ngayon araw dito, si Sir Steve, si Sir Ricky, and si Sir Eddie. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, ang ating head ng ating Cultural Affairs, Konsehal Angelo De Leon. Siyempre po, nandito rin yung ating ibang mga konsehal. Nandito nakita ko na si Konsehal Volta, Konsehal Simon at si Konsehal Kiko. Principal Richard, maraming salamat. Nakita ko rin po si Kapitan Petri, kasama rin po natin ngayon umaga. Yung mga ibang national agencies na kasama rin natin dito, yung ating historical society dito sa ating lungsod.
Siyempre po sa Arellano University na represented rin po ngayon umaga dito, sa ating Pasig City Band, sa BFP, PNP, lahat po nandito. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro po, very briefly lang po, no? Noong 2019, nung lumako kami dun sa halalan noong 2019, pagkatapos po noon, nung swinerte po kami at nabigyan kami ng pagkakataon na maglingkod dito sa ating lungsod, naabutan po namin yung building na ito. Yan po ang totoo. Naumpisahan po ito nung dating kongresista bago po yung term namin. Pero natapos ito, yung last ano na lang niya, ay natapos na yung halalan noong 2019. Sa totoo, hinihintay ko po yung turnover pero mukhang ito na rin yung turnover na magaganap. Pagkatapos po no, naabutan rin po namin na may pondo pa po para magtayo ng gusali sa Pasig Elementary. So nagtayo rin po kami sa Pasig Elementary ng isa pang gusali doon. Noong nanunungkulan na po kami, may mga lumapit po sa amin at ang sinasabi, Congressman, Mayor, baka panahon na napapansin namin dito sa ating lungsod, walang nakapangalan kay Senator Jovi Salonga. Sabi sa amin, baka naman panahon na magkaroon dito ng mga gusali o kalsada na maipangalan kay Senator Jovi Salonga. Tamang-tama naman po. Ito, natayo ito, matapos na nung pumasok kami, tapos yung Pasig Elementary. Pero, ang totoo niyan, nagkaroon ng isang pang issue. Kasi, di ba, talaga naman, dati dito, pag nagtayo ng building, mapapangalan automatic yon sa politiko. Yun naman po ang totoo. Kaya pati kalsada dito, pati buildings dito, nakapangalan po yan kung sino ang nagtayo. Yan naman po ang totoo. Kaya sabi sa akin ni Mayor Vico nung panahon na yon, sabi sa akin, Kong, pagbabawalan ko na, wala nang ipapangalan dito kung pwede, na lalong-lalo na kung buhay pa. Kasi sabi niya sa akin, hindi salungat yan sa mga batas na nabasa niya. So sabi sa akin ni Mayor Vico, kasi alam niya na may mga national buildings katulad ito na mata-turnover na. Sabi sa akin ni Mayor Vico, huwag naman natin pangalang Romulo Building yung mga to. Sabi niya, ipangalan naman natin, dapat sumunod na tayo doon sa mga batas. So napagkasunduan pa nga noon, kung maaari, kung pwede, wag na ipangalan sa tao as much as possible. O kaya, ipangalan sa mga tanyag na mga national artists na galing dito sa ating lungsod. Pero syempre, iba si Jovi Salonga. Sa totoo, hindi naman natin pwedeng makalimutan yung contribution niya. Hindi lang sa ating lungsod, pero sa buong Pilipinas. Kaya nung panahon na yon, yung unang nagka-awarding nung yung mga unang awarding July 2 nun, sabi ni Mayor Vico, doon pa lang, mag-a-award na, ipangalan na natin yung iba-ibang bagong gusali. Kaya meron po dito, nakapangalan sa dating principal, yung De Leon Building sa Pineda, pinangalan po yun. Kasi, na rin yun po, term na po namin yun, pero bawal na nga ang buhay. Sabi ni Mayor Vico, di haman tayo, principal. So, naging De Leon Building yun. Meron tayong iba-iba dito ng mga building na national rin na pinangalan natin sa mga iba pa nating mga national artists. Tapos, kung maalala po ninyo, pati yung bagong building sa Rosario, pinangalan natin para sa isang grupo, Hunters ROTC. Sa Bangbang po, kaysa ipangalan na rin sa isang tao, pinangalan natin yon, Bangbang Boys Center. Yun ang ginawa po natin kasi dun sa Hunters ROTC may part ng history. Dito po sa West Bank, kinakabahan lagi si Mayor Vico pag may national building baka mamaya kung anong gawin Pero pinangalan po natin yon, West Bank Community Center. Ito po para sa kaalaman na rin ng lahat. Dito po sa likod ng building na ito, binababa na po natin yung gym. Kasi talagang napakalaking gastusin sa repair niyan taon-taon. Nagtatayo na po tayo ng bagong arena dito sa likod. Para alam ng lahat, kung ako masusunod, dahil national naman gumawa, sa totoo gusto kong ipangalan yun, Vico Soto Building pero bawal yan. Bawal. Kaya ipapangalan po natin yan
Batang Pasig Arena. Opo. Sabi sa akin ni Mayor Vico, dapat Batang Pasig, tapos lagyan natin, ang nagsabi kasi niyan talaga ay si Andres Bonifacio, nung nagsasabado sa lungsod ng Pasig. Sinabi niya, pero ipaparaphrase ko na lang, ay parang tunay na magigiting ang batang Pasigenyo. Kaya yun po ipapangalan natin. Kung maalala po ninyo, meron rin tayong ginagawa ngayon na boulevard sa likod. Stretching po yun. Simula Barangay Santa Rosa, hopefully aabot na yan hanggang Bridgetown by next year. Ayun, dapat talaga sa isang magandang event rin natin mapangalan yan. Kasi para talagang ang importante ay parte po talaga ang bawat Pasigenyo sa ating mga gusali at ginagawa dito. Talagang naiiba lang si Senator Jovi Salonga. Dahil sa totoo, naiiba naman talaga ang kontribusyon niya. Hindi lang sa ating lungsod, pero sa buong Pilipinas. Kaya Sir Christopher, sa totoo, dito sa lungsod ng Pasig, mahalaga po talaga sa amin ang edukasyon. Yung mga binanggit po ninyo kanina, napaka-mahalagang aral po yun para sa aming lahat. Habang inaayos natin ang education system natin, yung mga nabanggit mo tungkol sa mga mahalagang kaisipan ni Senator Jovi Salonga, hindi namin makakalimutan yun. Kaya maraming salamat sa pag-alala at pag-remember sa amin yung mga mahalagang bagay na ito. Pero ngayon umaga, nandito tayo para bigyang pugay si Senator Jovi Salonga. Sa buong pamilya, sa lahat ng Pasigenyo, magandang umaga, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang mensahe ng ating pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Dodot Jaworski. Isang magandang umaga po sa pamilya po ng ating dating Senate President Jovito Salonga. Salamat po sa inyong presensya ngayong umaga. Of course, sa ating mga government officials headed by Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, our Councilor Angelo De Leon, Councilor Volta De Los Santos, Councilor Simon Tantoco, and Councilor Kiko Rustia, sa ating Barangay Captain Petri, kay Colonel Christopher Angot, nandito rin, siyempre sa ating punong guro, Richard Santos, at sa ating pong lahat, magandang umaga. Habang ginugunitin natin ang araw ng kapanganakan ng ating tanyag na isang Rizal High School alumni, isa sa pinaka brightest star, sabihin na natin, ng Rizal High School. Napaka-importante po na bigyan natin siya ng alaala sa araw na ito, sapagkat hindi po nalalayo ang bedrock or foundation ng administration ni Mayor Vico at ng Giting ng Pasig doon sa, sabihin na natin, tunay na dahilan ng serbisyo publiko na binigay ng ating mahal na kahubito sa ating bayan. I had the privilege of working with, if I can say, or seeking advice from Kahubito Salonga during my first stint in politics here in the city of Pasig. Noon pa man din, pwede ko pong sabihin na nakaukit po ang mabuting paggogobyerno sa aking puso dahil sa mga natutunan ko kay Kahubito. Halos linggo-linggo po yun aming mga meeting nung araw, kasama po si Kahubito at iba pang mga kasama niya. Isa na rin po dun si Justice Raul Victorino na was giving me advice on how to try to topple down the administration back then. Dahil nga po sa isang pinaka-importanting bagay na mawala ang korupsyon sa ating bayan.
And I think Jovito would be very proud of what Pasig City is today. And malaking parte po ng, hindi lang po ng Pasig City, pero ng buong Pilipinas ang kamulatan ng mabuting paggogobyerno sa mga naumpisahan ni Jovito Salonga nung kanyang panahon. And I think that is the true legacy that he has left behind. And for as long as we keep fighting as a nation for good governance, his legacy will live on the hearts of each and every Filipino, whether they know it or not. And again, today we celebrate his life and we thank him for his love for country, and we thank him for the inspiration that he has given all us Pasigueños and Filipinos. Magandang umaga po sa atin lahat. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodot Jaworski. Ngayon naman po ay pakinggan na po natin ang mensahe ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto. Magandang upo lang po tayo. Magandang umaga sa ating lahat. Masayang-masaya po ako ngayong umaga sa pag-unveil natin sa busto ni Jovito Salonga na tunay na naging inspirasyon sa napakaraming Pasigueño at patuloy na magiging inspirasyon sa napakarami pang mga Pasigueño. Susugan ko lang po ng konti yung sinabi ni Congressman Roman kanina lamang. Di ko na po isa-isahin ng mga bisita para hindi na po masyadong mahaba. Siyempre, importante naman pong batiin dito ang mga pamilya, kamag-anak ni Jovito Salonga. Maraming salamat po sa pagdalo dito ngayong umaga. Thank you for being here. Susugan ko po yung sinabi ni Congressman kanina. Totoo po yun, noong 2019, nagkaroon ng bagong pulisiya ang lokal na pamahalaan ng Pasig. Lahat naman tayo dito, mga Pasigueño, alam naman po natin, yung mga building, mga iba pang ginagawa, mula kalsada hanggang hindi lang hard project, pero pati yung mga programa, pati yung mga proyekto ng pamahalaan, mula scholarship at iba pa. Sa isang banda, naiintindihan ko naman yung mga naunang politiko na nauna sa amin. Dahil ganoon naman talaga, hindi lang naman sa Pasig, kundi sa buong Pilipinas. Yan naman po talaga yung practice, yan yung tradisyon, yan yung kalakaran. Kaya hindi naman ito judgment dun sa mga nauna sa atin. Kundi, ang ginagawa po natin ngayon ay gusto natin na patuloy na mag-improve. Kumbaga, kung ano yung nasimulan ng mga nauna sa atin, dapat habang tayo yung nandito, gumaganda, mas umaayos, mas nagle-level up, ika nga. At ito pong mga ginagawa natin ngayon mula sa simpleng pulisiya ng bawal na ipangalan ng isang building o isang programa sa nakaupong politiko o sa isang buhay pang politiko for that matter, ay ito po ginagawa natin hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa kung ano pa mang dahilan, kundi naniniwala tayo na ito yung tamang direksyon na umpisahan ng mga nauna sa atin. Kailangan paigtingin pa natin kung ano yung naumpisahan nila. Tungo sa mabuting pamamahala, tungo sa mas maayos na gobyerno na yan naman ng hangarin ng bawat isang Pasigueño, bawat isang Pilipino na gusto natin ng mas maayos, mas magandang gobyerno. Kinabahan lang ako dun sa sinabi ni Kong Roman kanina na Vico Soto Building. Pero naintindihan naman natin yung ibig niyang sabihin. At ngayon, nandito na po tayo. And I would like to think that if Jovito Salonga is looking down at us from heaven, that he would be proud of what the city of Pasig is doing now. At hindi man natin siya kasama ngayon physically, sigurado naman po tayo na marami sa ginagawa natin ngayon ay inspired mula sa kanya. At kaya po natin ginagawa ito, na yun nga po yung nabanggit kanina na pag may mga building, mga programa ngayon, nakapangalan na hindi sa mga buhay na tao, hindi sa mga politiko, hindi sa mga tanyag na Pasigueño o Pilipino, ay ginagawa natin ito para rin sa susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Na pag dumaan po sila dito, kasi araw-araw dumadaan dito mga kabataan, araw-araw ang dumadaan dito, makakakita nito ay mga mag-aaral na Pasigueño, mga bata, high school students. Na pag dumaan sila dito,
Sana makita po nila ito, makurious sila. Sino nga ba si Jovito Salonga? Si maaring iba, baka hindi alam. O baka nabasa lang yung pangalan. Baka may isa, nakita lang na nag-celebrate tayo ng Salonga Day nung isang taon. Pero kung makita nila ito, mapatigil sila sandali, mabasa nila na ay, estudyante rin pala siya ng Rizal High School, katulad ko. Dumaan din pala siya dito. Isa pala siyang ordinaryong Pasigueño na nagsumikap, nag-aral, nagpakita ng spirit of excellence, kaya yun yung naabot niya sa buhay. Nag-top notcher, nag-Harvard, nag-Yale, nag-number 1 sa Senate race, naging Senate President pa nga, at marami pang ibang accomplishment na ang hangad natin dito sa pamamagitan ng bustong ito ay ma-inspire ang mga kabataang Pasigueño na makita nila ito, masabi nila na pwede ko palang taasan ng pangarap ko. Basta't magsumikap ako, basta't magtrabaho ako, basta't mag-aral ako, basta't galingan ko, katulad ni Jovito Salonga, baka ganyan rin ang makamit ko sa buhay, katulad niya. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Not political reasons, not for anything else, but to inspire the next generation of Pasigueños. Muli po sa ating lahat, maraming salamat. Congratulations sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Bilang pagtatapos, naway patuloy nating alalahanin at pahalagahan ang mga naging ambag ni Jovito sa ating bayan at magsilbi nawa itong inspirasyon sa atin upang higit pang magmahal sa ating bansa at maglingkod ng may bangal at katapatan. Nais po namin magpasalamat sa iba't ibang opisina na nakiisa at tumulong upang ang programang ito ay maging matagumpay. Sa Rizal High School, maraming salamat po. Peace and Order Department Bantay Pasig, PPMO, PIO, Office of General Services, Building Maintenance, Clean and Green, Engineering Office, City Parks and Playground, and Cultural Affairs and Tourism's Office, at kay Mr. Jonas Roses na ang artist po ng ating gusto ni Jovito mula sa Baby Roses Build and Arts Services. Muli po, maraming salamat po sa ating lahat at mabuhay po si Jovito Salonga. Muli sa mga Pasigueño na ngayon pa lamang nakakapanood ng ating inihatid na balita live sa News Pasig. Ito po ay ang Naangalahan po natin ang ating city officials. Kasama po ang pamilya ni Jovito Salonga. Jovito Salonga. At nagkaroon ng pagkakataon ang ilan na mula sa lokal na pamahalaan na bibigay ng kanilang mensahe kagaya ng alkalde, vice-alkalde, kongresista at ang chairman ng Committee on Culture and Arts na si Angelo De Leon, konsehal sa District 2. Samantalang nandito ang ilan pang mga konsehal gaya ni Kiko Rustia, Simon Pantoco, Volta de los Santos. Nagpasalamat kanina ang pamilya ni Salonga sa pamamagitan ng isang mensahe mula sa ako ng dating senador. Samantalang sinabi ni Mayor Vico Soto at ng ilang pang mga kawani o representante ng lokal na pamahalaan na ang paglalagay nitong busto o eskultura dito sa Jovito Salonga Building ay magsisilbing inspirasyon para sa mga kabataan at sa susunod na namin magpasalamat sa Pasig City Council, kay Councilor Arts, senador members, makikita ito kasamahan ang kasaysayan ng Pasig, ay magkakaroon sila sa ating pong RTI listeners, sino nga ba si Jovito Salonga? and sa security personnel po ng Rizal High School. One, two, three, smile. After po ng ating programa, inaanyayahan po ang ating mga bisita na magkakaroon po tayo ng kaunting salo-salo dito po sa building sa likod.
Nais din po namin pasalamat kay Cap Petri Cortez, sa ating pong BFP Pasig Fire Director Superintendent Christopher Angot. Maraming salamat po. Muli mga Pasiggenyo, ito ang ika-105th birthday o selebrasyon ng kaarawan, paggunita sa kaarawan ni dating Senador Jovito Salonga. Nung nakaraang taon ay ginunita din ang kanyang kaarawan sa pamagitan ng pagsasagawa ng isang programa doon sa mismong puntod niya. At ngayon nga, gaya ng sinabi ni Mayor Vico Soto, matapos baguhin ang sistema dito sa lungsod ng Pasig na ipinapangalan ang mga gusali sa mga politiko, ay sinimulan ng ipangalan ito sa mga natatanging Pasiggenyo. At isang halimbawa na nga dito ay ang pagpapangalan ng gusali dito sa Rizal High School kay dating Senador Jovito Salonga. At yan na muna ang ating ihahatid na balita sa mga oras na ito mula dito sa Rizal High School. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.